Okay, magandang araw uli sa inyo mga kapatid at tayo po'y diretso na rin dun sa ating mga ibang tutorials, alright? And recently we actually had our OTS AV tutorial. And right now, ay tutorial naman tayo dun sa, ang ginagamit ko dito is actually we have this recording materials na ginagamit natin doon sa mga pag nagre-record tayo ng mga commercial or just like what we're doing right now. Ito yung ginagamit natin para doon sa mga commercial, mga recording studio, yung mga kanta, yung mga artist. Yung iba ginagamit nila Cool Edit. Tayo naman, ang ginagamit natin ay Audition. Double click ko lang siya. Alright, and click yes, Adobe Audition 1.5. And there you go. So ito po yung yung Audition. Same with the Cool Edit. Actually, yung Cool Edit binili lang ng Adobe. So, kaya ganito na rin itsura niya. Pagka nakakita na kayo ng Cool Edit, ito yung itsura niya rin. So, dito makikita mo, ito yung interface niya. Yung single interface. Where you actually, you can record some audio. Okay, pagka gusto nyo pong mag-record ng mga instruments, dito yan. Pero pag halimbawa, marami na, meron na siyang drums, meron na siyang guitar, meron siyang yung vocal. So iba na yan, dito yan ginagawa. So ito pagkakaano. Sundan nyo lang itong yung aking lalagyan ko lang siya ng square kasi akala ko kanina bilog. Okay, bibilugan ko lang. Yan. Alright. So yun yung natin and you can click that. When you click it, lalabas yung napakaraming line. So this is actually the track 1. Track 2, Track 3, Track 4, and then so on and so forth. Pwede siyang dadamihan pagka clinic mo tong sa baba. Okay. Bilugan ko siya uli para makita nyo. Yan, yung naka-red. So pag clinic mo yan, dadami yan. Ganyan. Liliit din to dito. Lahat, liliit din yan. So, balik natin doon sa click nyo lang yung sa taas din para kakaunti lang yung magiging natin. Alright. So pwede mo rin siyang scroll down. So depende yan sa ilang tracks ang gusto mong ilagay dito. Pero kung gusto mo ng ganyan agad, 5 dahil ito yung vocal, ito yung drums, ito yung guitar, ito yung keyboard. Depende yan kasi pagka-recording ay kanya-kanya yung i-record yung mga instruments and then the vocal as well para ma-match na siya dito. Okay. So balik muna tayo dun sa single interface So, ito yung single interface. Yan. And then, yung tabi niya ay yan yung multi. Ito yan. Alright. So, single muna tayo. So, halimbawa, gusto mong mag-record ng mga boses. Yung vocal. So, pwede siya agad. Click nyo lang itong button na to. Itong red button. And then, when you click it, mo pala siya, nakita mo agad, record, lumalabas record, Alright, dun sa tabi ng arrow na yan. So when you click it, lalabas to, dapat nakalagay sa 4. Ito yung, niya, yung kanyang default. 44100. So click mo yung okay, and that's it. Dire-diretso na yan. Nakita niyo, meron na siyang wave, kasi yun yung boses ko ngayon. Naririnig niyo na siya. So pagkakasakaling stop mo na siya. Actually, pwede mo siyang i-press itong pula na ito sa baba, yung clinic natin kanina. Pwede mo rin siyang ma-stop siya by pressing yung spacebar ng laptop mo kaysa computer para mag-stop siya. Ito yung voice ko. So, nare-record niya na yung sinasabi ko ngayon. So, pag halimbawa, i-stop ko siya using this. Itong sa yung clinic natin kanina, it will stop. So that's it. Alright, so kung gusto mo siyang pakinggan, pwede mo siyang i-press to, okay, yung spacebar mo ng computer. Pagka nag-play na siya, maririnig niyo siya. So, mawala ako sandali para mapakinggan niyo siya. And that's it. Dire-diretso na yan. Nakita niya meron na siyang wave. Kasi yun yung boses ko ngayon. Naririnig niyo na siya. So pagkakasakaling stop mo na siya. Actually, pwede mo siyang i-press itong pula na ito sa baba, yung clinic.
You see? Ayan. Yun yung na-record natin kanina. Okay, dahil prines ko yung spacebar para mag-play siya. O kaya ito, pwede nyo yung i-click nyo to. Itong play button na to sa loob mismo ng itong program ng Adobe Audition. Alright, so click nyo dyan. So halimbawa, tapos ka na mag-record. Alright? And pwede mo siyang i-save. I-save mo na siya, file, for example, file. Click mo yung file, save, copy as. And then, depende sa folder kung saan mo siya ilalagay. So, create ka ng folder. For example, dito sa desktop mo siya ilagay. Pwede ka mag-create dyan ng folder. So, create ka na. Right-click ka lang dyan, new, and then folder. Alright? Okay, so, yun sample and then lagyan mo lang ng title kung ano yung na-record mo. And that's it. Okay. So, anyway, let's assume na meron kang tinatawag na background. Ito, halimbawa, lalagyan natin siya ng background. Hindi siya pwedeng ganito lang. Kung halimbawa meron kang program and then meron siyang background na kailangan mo siyang ilapat. So ito, dito ka na pupunta sa kanina na multitasking sa multi-level. So ito, wala siyang laman, di ba? Pero nakita mo itong nasa gilid. Yan, ito yung ni-record ko kanina. Alright, so paano ko gagawin na ilalagay ko yan dito? So ang gagawin mo lang, click mo lang, left click, left sa mouse mo, and then hold mo siya, then drag. Hindi drag hindi yung drag. Drag mo siya, and then bitawan mo lang. Charan! Ayan. So pag gusto mo siyang gagalawin, backward, forward, ganoon, sa side backward, side forward. Ang gawin mo lang, click mo lang yung right click ng mouse, hold mo siya, and then ganyan. Pwede mo siya mahila-hila. Okay, right click sa mouse, hold mo yon. Hindi click pala. I-hold mo yung right clicker ng mouse mo. So para maano mo siya. Okay. Now the problem is, wala kang lalagyan mo siya ng background, di ba? So, lalagyan mo siya ng background, pwede kang kumuha na agad dito. Sorry about that. Yung background mo yan, for example. Ano ba? Unsa may tambal sa lisod? Unsa may tambal sa lisod? Wait lang. Tambagi good. Recircle ka ba? Okay. Kasi Alright, meron siya agad na. Like for example, Daniel Padilla. Okay, the background natin. Click natin siya dyan. So, nandiyan na siya, di ba? Kita mo doon sa taas. Alright, and all we need to do, again, just hold the clicker mouse, left clicker mouse, and then drag in here. Left siya. And then kung gusto mo siyang i-drag, you have to hold the right clicker of your mouse. Alright, so pagka inaano ko to, ito, kailangan natin siya lagyan ng kaunti. Ganyan yung style. So, pwede kang, ayan, play ko siya. And that's it. Nakita niyo meron siyang wave. Kasi, alright, di ba, narinig nyo? Ngayon, ang problema, medyo malakas yung background kaysa dun sa voice ko. So, i-click mo lang to, itong sa background na to. And then, itong sa taas, kita nyo itong sa taas, yung sa mouse ko. Pwede mo siyang, halimbawa, ito yung wave natin. Dito ako nagsimulang magsalita, di ba? Itong part na yan, yung may linya na yan. Dito sa taas, pinakataas. Diyan ako nag-start magsalita. So, balik ko dito yung itong mouse. So, ito na sa background na tayo. Click ko itong nasa taas, pinakatuktok niya na parang linya. So, lumabas, meron siyang white. Okay, so, pwede rin ako mag-click dyan sa baba para mag-create siya. And then, magdadrag ako ng ganito. So, ayan. So, ipi-play natin uli, dito, maglagay rin ako dito para siya. Like for example, minom ko sa ote para papasok sa dito. Pag i-play ko siya uli, ha? Listen. And that's it. Nakita niya meron siyang wave. Kasi yun yung boses ko ngayon. Naririnig niyo na siya. See? Alright, narinig nyo na bumaba yung kanyang background niya. So, ang nangibabaw yung aking boses. So, bumaba yung background dahil binabaan natin dito. Alright, so yun yung option natin na kung medyo mataas pa rin, i-click mo lang siya uli dito and then yung
parang square na yan, i-hold mo lang yan and then left and then baba hanggang matapos siya. Alright. Okay. Tapos ano mo lang dito na pumasok siya sa ano yan mismo na nagbaba na siya ng background. Okay, so yun yung binabaan natin yung background ng doon sa mga pag multitasking ka or nagre-recording na mixing ang tawag nito. Nagmi-mix na ng voice mo at yung background. Ngayon, doon naman tayo doon sa halimbawa, gusto mong putulin yung part and then kasi yung kadalasan sa mga matagal dahil yung may mga hininga at yung tinatawag nating nagpo-pause siya. So, pag sa recording kasi kailangan dire-diretso siya. So, hindi siya dapat mahalata na putol-putol yung sinasabi mo. So, madaling gawin lang yan. Balik ka dito. Ito yung voice ko, di ba? Alright. Pwede mo siya ibaba, itong background natin. Ganyan. Alright. So, nandito na siya. Parang lang din yan. Walang problema yan. Kasi nakasagad naman siya dito. Naka-timing lang. So, halimbawa, ito. Balik tayo sa background. Naka-highlight ito na green talaga. So, nakita mo yung kaibahan ng kulay niya. So, like for example, dito, putulin natin yan. Alright. Ano mo lang dito yung mouse mo. Pwede mo siyang i-drag tong yellow na yung line. Diyan mo siya puputulin. Alright. Dito. And then, may gunting dito. Ito. Split clip ang tawag dyan. Split clip. Gunting. So, split mo lang yan. Taran! So, ito. Pag naggaganito na siya, ibig sabihin, split na yan. So, pwede mo siyang, i-drag. So, ayan. Napuputol siya. Kaya kung gusto mo siyang walang gap dun sa pag-play, para kasi ito mahababa yung kanya ayan, nagdugtong na siya kasi pwede mo siyang saan isisingit eh. Alright, ito naman, medyo mahaba-haba yung natin dito. Yan, pwede ko na mag-split na naman tayo. Yan, alright, split siya. Okay, saan pa ba ito? Dito, nag-split na naman. Kailangan natin idugtong. Alright. So, ganyan yan. Yung ginagawa lang natin, split and then cut and then dugtong. Alright. So, pagpapakinggan natin siya, ulitin natin. Dito na tayo sa part. So, pwede ka mag-click kung saan mo siya gusto marinig lang. So, part na ito. Okay, dito tayo na part. Naririnig nyo na siya. So, pagkakasakaling stop mo na siya. Actually, pwede mo siyang i-press ito. Diba? Wala siyang putol. Dire-diretso yung niya. Itong lahat ito nag-cut lang siya dito kasi naka-split pa rin siya. Alright. Pero dito, itong medyo mahaba sana, wala na siyang stop. So, ganun yung pagdugtong-dugtong niya. Okay. So, halimbawa, tapos ka na. Okay na yung mo. Dito pala, pag halimbang nasa dulo ka na at ginagawa natin dyan para tataas mo yung background dito, ilalagay mo lang siya ng ganyan. Alright, para dire-diretso. Pag papakinggan mo yan, ito pakinggan mo siya uli ha. Para meron kayo idea. So, pwede mo siyang gaganyan. Listen. Ay yung clinic natin kanina. See? Alright. Yun yung nangyari. Tataas mo na siya kasi tapos na tayo magsalita. So, dire-diretso dapat yung doon. And then, pagdating ng dulo at gusto mo na siyang putulin, ganun din. Create ka na naman ng ganyan. And then, slowly, ibaba mo siya. Alright. Kung halimbawa, hindi mo na kailangan to, pwede mo rin siyang i-click mo lang dito, itong sa dulo niya. And then, cut mo siya. Split. And then, ito, pwede mo na siyang i-delete. Alright. Pag-click ko siya, ini-separate ko siya and then click delete in your computer para ma-delete yun. Pero hindi dito ha, hindi pag naka-highlight siyang ganyan, iyan yung madi-delete. Pero kanina, yun yung din-delete natin kasi naka-highlight siya. Alright, there you have it. Now, so gusto na natin tong gusto na natin, ito pala, para makita mo siya lahat, yan. Click mo tong sa baba. So gusto mo na siyang i-mix itong ginawa natin. Ang gagawin mo ay press ka doon sa computer mo ay sa keyboard ng Control A. Oh, sorry about that. Naka-zoom pala ako. Okay, exit mo na si zoom. So Control A. Click mo muna dyan sa loob pala. And then Control A. Click mo sa loob. Ulitin ko lang. Click mo dito sa lahat kahit saan dyan. Basta ka. Control A. Alright. So, pagka meron na siya highlighted siyang lahat ito na naka-highlight na, di ba? Naka-green siya lalo. Strong green. So, pwede mo na siyang i-press to. Ito yung mixing. Mix down.
the selected waves. So pag press natin diyan, charan, then magiging isa na yan. So kung papakinggan natin siya, and that's it. Nakita niya meron na siyang wave kasi yun yung boses ko ngayon. Yan yung nangyayari mga kapatid. So naka-mix na siya. Ito na yung final na natin, yung finishing. Ito yung finished product natin na pwede na natin siyang gawin. Like for example, gagawin natin siyang pag-play na natin, and then we will convert it into MP3 to audio. Okay? So pag save naman ito, so ito na yung natin, press mo lang yung file and then save copy as, kung saan mo na naman siya isi-save. Alright? So dapat mayroon ka folder lagi. So yun po yung pagsisave, paggagawa ng isang program. Okay, yung voiceover, kanta, you can actually do it anything you want on this program. Basta voicing lang yung voiceover, and you can create your song. You can this is the one that they actually use it for recording studio, mga recording. All right? So, maraming salamat, and hopefully marami ko kayong nakukuhang aral sa ating mga tutorial. And thank you so much for always joining in, and see you more with more of our tutorial right here on our channel.